Bakit nga kaya sa isang isla sa Indonesia may lugar na ang mga tao nagtatagalog? Sa mapa, makikita mong halos katabi lang ng Pilipinas ang Indonesia. Isang bangka lang ang pagitan. Parang lumipat ka lang ng isla sa Pilipinas. Pero mapapansin mo, iba na ang pananamit, paniniwala at kultura. Pero pagdating mo rito, magugulat ka. May mga taong nag-uusap ng Tagalog. Ibang bansa pa ba ito? O para ka bang napunta sa secret portal ng Pilipinas? Bakit nga ba marunong silang magtagalog? At Pilipino rin kaya sila? Mabuti pang pag-usapan na lang natin yan. Ang Indonesia ay may tuturing na twin sister ng Pilipinas. Bukod sa halos magkahawig na features ng mga tao, ang mga tanawin doon ay para ring Pilipinas. Palagi mong makikita ang mga puno ng coconut trees, malalawak na palayan ng butirin at magagandang beaches. Sa Indonesia, maraming bulkan na matatagpuan at kabilang dito ang Mount Bromo at Mount Merapi. Mayroon din silang bulkan na kamukha ng Mayon Volcano ng Pilipinas dahil sa perfect cone shape. Ito ay ang Mount Semeru, na kilala ring pinakamataas na bulkan sa Java, Indonesia. Ang Indonesia at Pilipinas ay parehong archipelago. Ibig sabihin, binubuo ng maraming isla. Pero mas marami ang isla sa Indonesia na may mahigit 17,000 islands kumpara sa Pilipinas na may 7,641 na isla lamang. Ang mga isla ng Indonesia ay mas malalaki ang pagitan at ang bansa ay nakahati-hati. Halimbawa nito ang isla ng Borneo na hinahati ng Indonesia, Malaysia at Brunei. Dahil dito, ang ilang teritoryo ng Indonesia ay magkakahiwalay at may mga kalapit bansang nagbabahagi ng isang isla sa kanila. Pero hindi lang yan ang kakaibang nangyayari sa mga isla sa Indonesia. Dahil meron din mga parte na mapapasabi kang, nasa Pilipinas pa rin ba ako? Isipin mo, nagbabangka ka mula Balut Island sa Sarangani, Mindanao, papunta sa isla ng Miangas sa North Sulawesi, Indonesia. Aakalain mong parang Pilipinas pa rin dahil sa tanawin. Pero pagdating mo, mapapansin mong iba na ang pamumuhay ng mga tao. Kahit maraming pagkakapareho, madali nang mapapansin ang pagkakaiba sa wika, pananamit at kultura. Nalilito pa, kaya nagtanong ka sa isang palaruan. Hello, what country is this? At sagot niya, Indonesia, taga saan ka? Laking gulat mo. Uy, Philippines! Philippines! Tagalog pala ang salita ng ilan doon. Partikular ito sa isla ng Miangas, isang isla na sobrang lapit sa Pilipinas. Matatagpuan sa northernmost part ng Indonesia at halos tanaw na mula sa Mindanao. Dito makikita mo ang kakaibang kwento ng mga naninirahan. Paano naman kaya nakarating ang salitang Tagalog doon? Pati na rin ang iba pang wika tulad ng Cebuano at Tausog. Ilang taon bago pa man nagsimula ang mahigpit na border policies noong 1975, simple lang ang takbo ng buhay sa pagitan ng Pilipinas at Miangas, Indonesia. Madalas noon, may mga bangka mula Mindanao na tumatawid diretso sa talampasigan ng Miangas, ititbit ang iba't ibang kalakal at sari-saring kwento. Karaniwan na rito ang palitan ng isda,